Subscribe now. Hello! Aba? Para na ako Koreano, lagi nakaganon eh. Ako, papagawa ba kay Sedula? Ngayon lang yata nagpakita tong mga may hiwagang braso ko ah. Oo. Ngayon ko lang nakita, Oo nga. nakita dito. Parang sumeksi yata, kaya ipinakita Anyway, mga Dre, welcome po sa ating episode number 23. Wow. Ang bilis, no? 23 na. Opo, ang guest natin ngayon, mga Dre, maganda yung pag-uusapan natin kasi kararating lang ng pamilya niya a month ago. So, fresh na fresh pa po yung mga pwede niyang i-share sa inyo na naging paglalakad nila ng mga papeles, pag-aasikaso, mga Dre, no? Nasa Edmonton po ito at walang iba, ang inyong pambansang boy, si Randy Boy. Yeah. It's your boy! Yeah. What's up, boys and girls? It's your boy, Randy Boy! Ayan. Malungkot na intro. Yan! Maraming salamat po. Ayan, Yun. Spat Pinoy. Oo. Welcome, Inihintay ko Randy yung Boy. inihintay ko yung tatak na gano'n eh. Wala eh. Katulad nung Nako, wala yun pa. ang problema ni Mark lagi. Sumasakit. Lalo na ngayon, sumakit yung ulo ko sa shipping fee. Oo, grabe. Grabe. Inabot kami ng $105 sa ilang Oh my! Grabe. Yeah, oo. Talo sa puhunan. Talo. Alam mo yung mga viewers namin na nakakaalam nga sa pagpapadala ng mga merch, tulungan nyo nga kami. Dahil pa iba-iba yung shipping rates, we might actually be pausing. Stop muna temporarily ang Tap muna. Oo, kasi bebenta ng merch ha. Dahil grabe yung shipping fee pa iba-iba. Iba-iba. Baka kada size yan or bigat. No? Yeah. Or dami. Sabay. Oh, Ganun Mas tayo yata eh. Depende, tsaka sa depende doon sa nagbabantay. Ayun. Nakadepende sa nagbabantay. Grabe. Kailangan pala may mood din. Ano? But Yung pala, anyway, okay, welcome anyway, Randy Boy and wife Ona. Nako, Yeah. welcome Oo. Ona dahil kailan lang sila dumating, just a couple of weeks 15 ago. po. Last March 15. March 15. Oo. Yeah, Oo, diba? last month lang. Last month. Okay. So for this episodes, ito ay makakatulong sa mga wala pa yung pamilya dito. Kasi si Randy Boy dumating dito on a closed work permit. Close work permit, April 25, 2023. 1 year ko po ngayong interview. 1 year. Bro. Oy, talaga Oh! sakto. Galing. Wow! That's fairly Happy fast 1 year. in a way. Kahit pa paano, mabilis din na nakakuha yung family. A year or less than a year, no? Hindi, close work permit ka pa, Randy. Oo. Ay, naku, naghahang sila. Nagang sila. Munti ka na sila maghang. Gagalaw yan. Gagalaw. Randy? Nako po, wait, okay. Ayan. Yon. Randy, naghang kayo. Ayan, go. Ayan. Pasensya Ayan. na po kayo. Ganyan po talaga pagka live. Na-joke lang. Hindi po kami live. Okay, wala pang 1 year, nakuha mo na yung family mo. At hindi ka pa PR, no? Hindi pa po. Close working permit po ako. Paano yun? Hindi ko rin alam. Dahil joke. Temporary foreign worker. Yun nga. Close worker. Actually, kasi medyo madaldal ako sa mga customers. Ngayon marami kasing nagbibigay ng mga card ng, consultant agency ako ba? Gusto mo nagpalakad ng PR, Ang sabi isa akong, syempre pagka ganon, open sila sa question, yung hindi ka magpapabook sa kanila. Ay talaga, sabi ko may family ako, I have big family, ganito, ganyan. Paano ko ba sila makukuha? So right there and there sa counter, kaya mahaba yung pila, hindi naman. Tinatanong ko sila, tapos sinasagot nila ako. Hanggang sa nagkakaroon ako ng idea, kasi DIY ko lang po yung application nila. DIY. Okay. That's good. Meron consultant, kaso hindi na siya, May consultant ako nung papunta rito, taga Ontario. Kaso nga lang, nung pagdating ko rito at nag-start na ako ng work, parang pag mini-message ko siya, hindi na siya nagre-reply sa akin. Ganun. Oo, so... Sa contract ng consultant po, dapat po yung PR process is kasama pa. Pati yung sa open work permit ko po. Lahat Pero po. hindi na. Pero hindi na sila sumagot. Hindi na. Ang mali ko kasi nabayaran ko sila kagad. So... Mautak din. Gusto mo bang sabihin kung sino yan? Hindi, kakat na lang natin, Randy. Hindi, kakat na lang natin. After na lang.
After Okay, na lang. okay. Sige, sige, sige. Oo, Pwede, sige. pwede. Para hindi ko na After. ikat. After na lang? O sige, after na lang, Randy, para After hindi na niya lang, na-ikat. Nakakainis Saka naman butusan na yun. lang. Bubulong ko sa inyo kung sino. Nakakainis Hindi, naman yun. Can't you go after them for, I don't know. Pwede Actually, ba? may pinirmahan ako talaga na retainers agreement. Kaso nga lang, ayoko ubusin yung oras ko sa kanya. Tatawagan ko siya, re-replyan ko siya. Tumatakbo yung panahon, yung oras. Oo. Sabi ko, i-DIY ko na lang muna, pasamantala. Ibig Yun nga, sabi ko, nagtatanong-tanong ako hanggang sa, RCIC siya. pero taga RCIC siya. Accredited siya. Accredited siya. Siguro talaga naging busy siya or hindi ko alam eh. Kasi kahit anong message ko, pag magtatanong ako, kailan ko pwedeng. Kasi sabi niya sa akin, nung bago ako umalis, after 3 pay stubs or 3 sahod ko, pwede ko na makuha yung family ko. Kasi yun nga yung pinirmahan ko eh, kasama sa payment ko yun eh. Mhm. Kaso nga lang, after 3 pay stubs, hanggang sa naging 5 na nga, hanggang sa naging 6, sabi ko, oy, papadala ko na sa yung pay stub ko, baka pwedeng ayusin na natin yung ano ng pamilya ko. Wala siyang sagot. Tapos sin, pero nagsisin. Mabuti nga sana kung Ano naman tinatanggap nun? niya ako or hindi eh. Sinisin niya ako. Oo. Pilipino? Hindi siya Pinoy eh. Hindi siya Pinoy eh. Teka, Randy, paano ba yun? Ibig sabihin, immigration consultant yung nilapitan mo para makapunta sa Canada. Aha, under anong pathway? Worker ako. Worker talaga. Lumia? Tapos kasi nun, ano siya, Lamia po. LMA. Kasi Okay. direct hire ako from the Philippines. Tapos zero background ako sa pag-iibang bansa. First time kong mag-abroad. So, Okay. for my 21 years in life, first time kong mag-abroad. Ang lalaki ng mga bata, 21 years old pa rin. Biro lang. Okay. So, Nakakainis naman. But Magkano yung anyway, binayad nyo doon? Magkano? Pwede ba sabihin? Pwede Pwede naman. 10. 10,000. 10 CAD. okay. 10 CAD. May mas mataas pa doon. May mas mataas pa doon talaga sa Okay. Pero Ganon? nagkaroon ng discount yon kasi yung sister ko na nakikita nyo sa vlog ko ngayon, nakasama ng family ko, kasabay ko. Actually, siya yung naging key or siya yung naging daan ko kaya ako napunta rito. Kasi siya yung unang natanggap nung employer ko. Tapos, nagtanong lang yung consultant or yung employer niya na baka meron ka pang kilala na FSS na pwede kong i-hire. Tapos yun, sabi niya, meron po yung kapatid ko, sabi niya, sige, set up natin ang interview. Na-interview ako. Alam mo ang interview? What's FSS? Parang food service supervisor. Okay. Oo. Tapos, nung interview ako, less than 10 minutes. Parang wala pa nga yatang, 5 minutes. parang 5 minutes. Kaya sabi ko, wala nga ako. Hindi yata. Akala mo hindi ka pumasa. Oo, parang hindi. Kasi, tinanong lang ako, sabi niya, anong trabaho mo? Sabi ko, meron akong tapsilugan. may kainan po kasi ako sa Philippines eh. Okay. Yung grahe namin ng bahay, ginawa ko pong kainan. So, Papitos Food House po yun. So, tapos may katabi po siyang maliit na bakery na Cuevas Bake Shop. Yun naman po yung family business namin. Yun po talaga yung mga namana ko po sa mother and father ko. Tapos yun lang yung parang pinaka-idea ko sa pagiging food service supervisor. Pero may Starbucks experience. Sige, lakasan mo. Baka Pero may Starbucks experience din po siya. 6 years. Okay. Yun nga gusto ko Okay. sanang meron po itanong ako ko. ng Starbucks experience, pero dito sa Philippines. Sa Philippines pala, hindi dito. Sa Philippines. Oo. Baka nakatulong din, ano? Nakatulong Yun po, Wait, yung i-clarify ko lang yung 10,000 pesos, ha? It doesn't Oy, mean... Canadian. Canadian. 10,000 CAD. Oo, sorry, CAD, Canadian dollars pala. It doesn't mean at all times may bayad. Minsan yung mga director walang binabayaran yun. Walang, Di ba? oo. Yung mga Lamia, sponsored lang solely by the employers, pati airfare, etc. Actually, it's just yun that, nga eh. it's just that they maybe got the consultant, yun yung likely napunta yung bayad, ano? Kaya siguro ako hindi nire-replyan kasi nagkaroon ng kaso daw yung consultant na yun kasi nagulat si employer ko
bakit daw may Bayad gano'n ka. bayad. May Parang bayad. So, sinunya yung consultant na yun. Oh, that's so Kasi nagbayad din siguro siya. Hindi ko, yun ang nung outside na ako, basta sinabi niya na, siguro, no? forgot that kasi may kaso kami ngayon. Kasi nga, Oo nga. kahit kailan, hindi, ang sabi niya, ako pa nga nagbayad para makuha ka rito, bakit? Exactly. Yun. I'm thinking, kahit hindi kumuha si Larandi ng consultant, nakuha siya care of his employer only. Na hindi siya Oo. Kasi walang ginawa yung ko, actually, yung mga paperwork, syempre siya. Kaso nga lang, yung sa interview i-connect lang niya ako sa video, yun lang, that's it, ang gagawin niya. Sabi niya, Randy, are you ready? Sabi ko, yes, okay. Tapos sabi niya, okay. Parang ganito po, stream. Tapos lalabas na siya. Oo. Tapos after, 5 minutes, babalik siya. Tapos sabi niya, ito nangyari, ganyan-ganyan. Parang nagbayad na yung employer mo doon sa kanya. Oo, tapos Tapos nagbayad ka ikaw pa. nagbayad pa uli doon sa kanya uli. Kaya niya siguro Siguro po, yung ganun po yung Ganun. nangyari. Ay, Pero after naman nun, naman siya, nagka-job offer naman po ako. Hayaan na natin, sige. Oo, okay na yun. Learned na Nandiyan lang. na Baka kami. ipatawag ka Lesson dyan learned sa pagdinig ng kaso. Oo nga. Kaya kung kukunin ko na yung family ko, hindi ko na siya ma-contact. Sabi ko, yakin na ako. Kung ano yung ipagkaloob ni Lord, yun na lang. Okay. So was it easy, DIY, or was it easier than you thought? Or mahirap? Hindi po siya Hindi. ganun kadali. Lalo po pag maraming i-apply. Tulad po una po kasi ako muna yung nilodge. Help of Kasi po ito po yung gusto ko sana i-share din. Kasi since mag-isa ako rito and actually may pinsang buo yung father ko rito sa Edmonton. Doon ako lumapag muna. Si Kuya Julio and Chavez family. Tapos yung sa tabi lang po kasi ako ng Edmonton, parang outside Edmonton ako, pero parang 15 minutes away lang from Edmonton. Doon talaga ako. Hanggang ngayon, nandun po ako sa Spruce Grove. Okay. Kung saan din nagsimula si Kainags. Doon po ako ngayon. Katabing-katabi lang siya ng Edmonton. And nung lumipat ako doon, wala akong kakilala or anything kahit ano. Ang una kong hinanap is yung church community. Yeah. So mula noon, nung nahanap ko sila, ang Church of Yeshua ng Spruce Grove, talagang hands-on sila sa pagtulong. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng mga bagong dating sa Canada, sa lahat ng mga member ng simbahan. So maganda rin kasi pagka yung nasama ka or nagrupo ka sa isang gawain or sa church, sa isang lugar kung nasaan man tayo sa buong Canada. Oo. So, Ikaw sila yung nakahanap tumutulong sa ka ng akin. support system in them. Kumbaga, dahil mag-isa ka nga lang, ang hirap family in them. Tapos sila yung tumulong sa akin. Una muna kasi sabi nila, Randy boy, ba't hindi mo kunin yung wife mo kasi pwede siya. Pwede mo nang kunin ka agad. Di ako naman, ang iniisip ko kasi nung una po is, hindi makukuha ko naman siya kasi nga yung pinirmahan ko. Pero dumarating yung lumalakad yung panahon, hindi na ako nire-replyan, hanggang sa nagsabi na ako. Sabi ko, paano kaya yun kasi ganito yung sitwasyon ko, hindi na ako nire-replyan and baka pwede tulungan niyo ako paano i-apply. Tapos may isang tao po doon, shoutout kay Kuya Tom. Yan, Hernandez family. Yan. Marunong po siya kasi dati siyang manager ng IDO and siya yung nagda-direct hire ng mga tao ng staff niya kasi siya inutusan ng amo niya gumawa ng mga papel. So may idea siya. Pero way back pa kasi matagal na sila rito eh. Kumbaga parang ni-refresh lang siya. Lang, nalala lang niya. Tapos after nun, sabi niya sige, ilagay namin. Siya muna yung in-apply. Oo. Noong August. July po ako na-lodge and then na-approve po ako ng August. Bilis. Ang bilis. Oo, ang bilis. July. Isang buwan Teka. lang. April 25, April, May, June, July, August ako ni-lodge. So, August siya ni-lodge. Bali, 4 months ako. Kasi nga po, ang ine-expect ko talaga, after 3 pay stubs, so parang 1.5 months. Oo. So, parang pagdating ng 2 buwan, naiinit na ako. Hindi po ako sanay nang wala si Ona girl. Homesick. So, inano po siya. August ako na. Ganon? July siya. July. 28 days to be exact po. 28 days lang Sige. na-approve. 28 days na approve na siya. 28 days.
Grabe. OFW. Open work permit. May tanong ako, Randy tsaka Ona. Kasi ang bilis mong nakuha o naipasok yung misis mo. Ibig sabihin, ano bang ano ba yung dati, ano ba yung tinatawag nila, yung may classification yung trabaho mo para mas mabilis mong makuha yung pamilya mo, gano'n? Naka-NOC po ako na skilled food supervisor. Pag skilled po kasi dito sa Alberta, hindi ko po alam sa ibang province, no. Pagka po Okay. skilled, kasi meron siyang high skilled, yun yung mga manager above, high Oo. skilled po yun. Pagka supervisor, which is ako po yun, title ko po yung supervisor. Mga cook, supervisor, yan, mga driver, butcher, barista, yan, Oo, pwede po siyang kunin agad yung pamilya. basta po skilled. Mm. Tapos meron pa po siyang low skilled. Yung low skilled naman, makukuha mo rin po yung family mo, pero in a certain time. Kailangan mag-work ka rito. Like, hours silang gugugulin eh. Para Oo. So, since pumasok po ako sa NOC na level 2, hindi ko alam kung NOC. Yung basta supervisor, pwede nang kunin yung Hindi na pamilya. kayo hinanapan ng proof of funds. Para kung sa ano kanila. po yung papel, yun po ang maganda. Kung ano po yung papel ko, kasi ako yung principal, doon na parang feeling ko, doon na po sila titingin eh. Kasi ako po yung yung principal, kasi nakalakip po yung visa nila kung kailan ako ma-expired. Oo. Hindi sila ma-expired. Pero Lamia ka, Randy, di ba? Lamia. Yes po, Lamia. Oo. Lamia. Pero nagdagdag tayo ng proof of funds nung kukunin na po namin yung mga bata. Mga Kasi bata. kailangan po, Yung mga bata naman. Kailangan kasi masupport mo yung mapatunayan po na kayang suportahan yung mga kids. Kaya Oo. nagdagdag po kami ng proof of funds. doon sa mga bata na. Meron po akong 4 na bata. Alam ko per bata. Pero nung ako pala po nang na-lodge, wala po. Wala. Walang kailangan, oo. First niya. Pero yung mga bata po, yun, nag-add po kami ng proof. Magkano isang bata na proof of funds? Nasa IRCC po yun, naka-indicate po kung family of 6 kayo or 7. Ito po dapat yung Pera mo sa sa bata. Oo. Tapos Parang nagdagdag na lang po ako. Pero ang tagal sumunod ni Ona, kung August pa lang na-approve na siya. May back history po siya kasi sad story po. Ikaw naman yun. Opo, yun po, na-approve po ako noong August, tapos ang flight ko po is dapat October 17. Kaso po, nagkasakit si mother ko. Habang papalapit po yung flight ko, pahina naman po ng pahina yung mother ko. As in, mismong October 13, nasa emergency ambulansya po ako. Sinugod ko po yung flight niya. mother ko sa ospital. Flight ko po yun, 13. Pero before that, napa-cancel ko na po yung flight ko. Okay. 2 days before po nung aking flight, talagang wala na. Pero yung ticket na yon, since nakuha na po namin and promo namin siya kinuha. Hindi niya nakuha. Wala na. Non-refundable. Meron naman, may na-refund kaso parang napakaliit ng na-refund. Wala na sa kalahati. Wala na. 1/4. Wala na nga sa 1/4. Wala na. Teka, ano nangyari kay mommy? Is she okay now? Nagkaroon po kasi siya ng breast cancer po. Oh no. So, ang bilis lang po, nalaman bilis lang namin po. na na-detect Kasi siya. tinago po siya sa amin kasi nga actually thank you kasi na kay Lord na po siya eh. Kinuha na po. Binenta po yung bahay niya para lang dun sa mga application ko sa sa Taguig. Tapos solong anak po kasi si Ona girl, solong anak. So kasama po siya sa plano and bata pa po si mama, 60 years old pa lang po siya kaya malakas na malakas po siya. Ang dami namin plano, nag-uusap kami bago ko umalis. Talagang sabi ko, ma, doon ka na magre-retiro, ganyan. Kaso tinago po niya, meron po pala siyang sakit na dinadala. Kahit kay Ona, hindi po niya sinasabi. Bigla lang po sumakit yung likod niya. Parang sinasaksak daw po. Sinugod ko po siya sa ospital nung time na yun. In MRI siya, nakita po na stage 4 cancer po siya sa breast. And Tapos, she knew all along, she just didn't. Doon na lang niya sinabi sa iyo na anak, meron talaga, alam ko talaga ganun. Ang nagsabi po sa akin yung doktor. Pati ako nagulat. Nag-metastasis na po yung kanyang cancer sa breast. Bali No. Ibig sabihin, alam niya na yun dati pa? Alam niya na. Alam niya na. Hindi niya po siguro alam. Kala niya lang po
Okay. Oo. Hindi, sabi niya may nararamdaman na siyang bukol. May bukol siya, hindi niya sinasabi. Meron po. Oh. Denial stage pa siya. Tapos nung sumakit yung likod niya, nagmetastasis na po pala sa spine po, sa spine. Oo. Naku. Tapos mabilis na yung deterioration. Sabi ko napakadaya nung ano na yun. Bigla po siyang nanghina na. Talagang drop, talagang ang bilis, isang iglap. Nung Okay. una, nasa hospital siya, sabi niya, sige tumuloy ka na. Ano na, Oo. pinatutuloy siya kasi may Pinapaalis na siya. ticket. Oh. Although nung time na po na yun, hindi pa po sa akin direct ang sinabi nung ano na. Basta tinanong lang po nung doktor, may lahi ba kayong cancer? Sabi ko, meron po, yung sister niya namatay. Kasi yung sister po ng mother ko, nagkaroon din po ng breast cancer, stage 4 din, namatay na. Tapos sabi ko, bakit gano'n yung tanong sa akin? Pagbasa ko nung MRI result, nasa taxi ako. Yung mga wordings na metastasis, sinearch ko sa Google. Tapos parang yun nga yung sinasabi na Alaman mo, kumalat na. wala na siyang gamot, ganyan. So parang, Parang ipoprolong na lang yung pain, tatanggalin na lang yung pain, pero andun pa rin siya. nung time na po na yun, nakabili na po ako ng ticket. Pero hindi namin ine-expect kasi nagpaplano kami, marami nagsasabi, wag nang tumuloy, may nagsasabi, tumuloy. So, pinag-pray po talaga namin, pinag-pray ko, humingi ako ng talagang nagpa-prayer request po ako. Sabi ko, bigyan kami ng linaw kung ano ba talaga. And kasi kung tutuloy po siya at nandito po siya sa Canada, Tsaka, and isa lang po siyang anak, tapos saka nangyari kay mama. Uuwi ulit siya. Siyempre, nag-iisa po siyang anak eh. So, isang anak. oo. Mas malaking breast. So better. Pero alam nyo, pagka talaga may nawawala, may pumapasok. Kasi out of the picture po talaga yung mga bata nung una. As in, hindi sila kasama muna rito. Kasi ang bata namin, oo. dalawa lang muna kami hanggang ma-PR. Tapos sa si mama. Pero nung, yun nga po, Wala na po yung pag-iiwanan namin na sa mga bata. siya po kasi pag-iiwanan namin ng mga bata eh. Ngayon, nawala na siya. Hanggang sa ito na yung may mga pumupuntang konsulta sa akin sa tindahan, nagbibigay ng card. Nagtatanong ako, sabi ko may 4 akong anak. Pwede ko bang makuha kasi may 19 years old ako. So iba-iba silang sagot. May nagsasabi, hindi mo na makukuha kasi 19 years old na. May nagsasabi, mayroong bago ngayon sa Alberta na 19 years old, pwede mo siyang makuha kasi as open work permit, hindi student permit. Oh. Kasi nung una, akala ko po student permit. Oo. Kasi 19 years old, ba? Di ngayon, open work yung... Okay, open work permit pala. Open work permit Galing, no? Mas okay. Ate Zay. Ate Zay, halika rito. Oo. Ito po, nagtatrabaho na po siya sa KFC. Wow, Wow. congratulations. Hi, Ate Sai. Canadian no? Oo. Blonde. Handa siyang dumating sa Canada. Hinanda niya na gusto ang kanyang buhok. Ay, ano po yan, nakaka-proud po yan dahil siya yung nag-o-offer na ano ba maitutulong ko, yun. Kaya, thank you Galing, no? Oo. Galing. Pero, Nakakalungkot yun nga, yung Randy, no, kay kumbaga, Mami. ibig sabihin pala, hindi sila kasama sa planong pupunta sa wala po, Canada. wala siyang kasama sa plano. Kaso nawala si mama, yung magbabantay. So, wala kami mapag-iiwan. Oo. Kasi nag-iisang anak siya wala naman siyang mapag-iiwanan. Yung mga kapatid ko, malalayo. So, sabi ko, subukan natin i-apply. Tapos kinausap ko muna, nag-huddle po muna kami mga magpamilya, no? Kinausap ko, sabi ko, ate, ganito, kung isusubukan natin yung open work permit, pag hindi ba ikaw na-approve, okay lang, mag-aantay ka hanggang ma-PR kami. Pero yung 3 po kasi, marami nagsasabi, sure yan makukuha mo kasi minor. Opo. Sabi sure yan makukuha mo. Tapat naman po yung puso niya. Sabi niya, sige daddy, walang problema. Ako muna dito sa bahay, maiiwan. Tapos, sige yung 3, pero yung mukha niya, alam mo yun, sige, okay lang daddy. Siyempre, maiiwan. I see. Tapos yun, sinubukan po namin. And yun nga, sa tulong nung taga-Church of Yeshua, nilodge na, namin, ang dami po nun, DIY. Yun nga yung sinasabi niyo na pag, siyempre, dun nga lang po sa isang tao, ipapasok mo kasi lahat ng information, birth certificate, may, ano pa ba yun? Siya kasi yung nagbigay sa akin lahat, natandaan mo ba? Sige, sabihin mo lahat para alam din ng mga viewers. Yung ready nila.
Sa student po, yung school records like yung transcript, copy of grades, mode of instruction na English, English speaking school, tapos po birth certificate, baptismal. Yan, baptismal. Akala ko nga po hindi hahanapin pero hinanap din po pala yung baptismal. Oo. Vaccine hinahanap sa record, school meron yan. ba? School records, yes, school records yung... Hindi, vaccine, meron ba? vaccine. Po, hindi na. Ah, okay. Hindi na yung vaccine record. Ayun lang naman. November. Oh. Ayun, tapos yung pala, Medical resort. yung medical resort. Medical. Pero kasi may nag-suggest din sa amin, nasabi, bago mo i-lodge, ipamedical mo na sila kahit wala ka pang kasiguraduhan. Kumbaga parang, ano ka ulit maglalabas ka ulit ng money. Mahal yun Oo, mahal. Apat, Oo. no? Call a friend tayo. Call a friend. Di ba, Sir Rice, di ba? Sabi ko sa iyo, nung nag-call a friend din ako, meron din tayo nakuha, di ba? So, ganun po. Pinamedical ko muna sila. Nung lumabas yung result, sinama na namin sa lodge. Kasi once daw, ganito po, no, sa mga gusto po nilang kunin yung family nila, kahit hindi yung mga bata, kahit yung misis nyo. Para mas mapabilis. Para mas mapabilis, ipamedical nyo na sila. Bakit? Kasi, re-reviewin po ng IRCC yan. Hihingi at hihingi rin po sila ng medical sa inyo. So, ang mangyari, pag nireview nila, babalik sa inyo. Mag-i-email. Please submit an e-medical. Ganyan-ganyan. So, ready na. Tapos magpapabook ka pa po ng medical nun. Siyempre. Siyempre, ang e-medical, upfront po ang tawag. Yung upfront, yung pwede ka naman walk-in. Kaso nga lang, pag binalik mo sa IRCC yun, it will take another ilang months. It will take Bago time. nila basahin yun. Pero Randy, may designated na mga clinic kung saan lang dapat magpa-medical, di ba? Oo. Kami sa IOM. IOM Makati. kayo. Paano nyo nalamang pwede ron? Nakalagay din po kasi dun sa mga may Checklist. May Checklist. kung saan kayo pwede. May list. Okay. Oo. Kasi baka kung saan sila magpa-medical. Opo. Tama, may Mahal isa po dun sa kasi ano. nag-approach sa akin. Tama yan, Rice. Oo. May nag-approach sa akin. Sabi niya, magpapamedical na kasi ako, yung apo ko, papamedical ko na. Sabi ko, naku po, tita, hindi po. Nandito siya. Oo. Hindi po basta-basta magpapamedical sa ospital. Kasi kailangan may designated po na accredited nung Canada ng IRC. Oo. Yun lang yung babasahin po nila. Listahan naman yan. Yan, importante po yan, mga mga viewers Opo, natin. basta magpapamedical na kung saan-saan. Okay. Sa Oo St. na. Luke's, mahal yun. Mahal sa St. Luke's. Oo, mahal doon. Mahal ng Mahal ano doon, ron. mahal. Sila Lani, IOM din eh. Ay, IOM okay. din. Sa, Nagpa-medical. sa ano kami, St. Luke's ako, no? May tattoo, may tattoo kasi ako eh. Nunal. 1.5. Tapos yung butas sa tenga, tetestingin yung dugo mo, 1.5. So, 3,000 yun. Pero kung sa Baguio, 150 lang yung pag-check sa'yo sa tattoo, tsaka sa butas sa tenga. 150, 150, 300. Sa kanila times 10. Oh, mahal. Mahal. Kasi Grabe, English yung sa St. Luke's. English yung sa St. Luke's sa Baguio. Ilocano. Yun lang. Oh, yun lang. Biro lang yun. Pero Oo, yung- na, how are you liking Canada? O, diba? Ayun. Fresh na fresh. Ilang linggo pa lang kayo. Na may work na rin siya. Wala pa siyang 1 month. Nakuha na siya sa Walmart. Ang bilis What? naman. Wow, Bilis. congrats. Ang galing naman. Oo. Wala friend. Wala friend na rin. Oo nga, no? Marami ka kasing no? Kailangan Malaking talaga, tulong ng network, no? Malaki po ang Network tulong ng talaga, church. network. Actually, nakakatuwa po. Malaki po ang tulong ng simbahan talaga. Oo. May sasuggest ko po talaga. Kahit hindi po sa Alberta, kahit po saan pong... Alam ko naman may mga kanya-kanya naman po tayong belief. Pero syempre, mas unahin natin si Lord or kung ano man po yung ating... sabi nga po ay... For I know the plans I have for you sa Jeremiah 29:11. Yan. The plans to prosper you. Yan. Not to harm you. So, ganun po. Kaya nung dumating sila, kahit yung anak ko, pagdating dito, 1 week pa lang, sabi ko, sige, mag-adjust muna kayo. Kasi nga, actually, wala pang 1 week eh. Ay, nawala si ma'am. Di, okay lang yan. Ganun yan. Babalik lang ako. Hold on. Okay. Wala pang 1 week. Wala pang 1 week. Sinabi na sa akin, asan na yung resume nung anak mo? Hindi na sa akin. Actually, wala pa lang resume yung anak ko. Kasi bago eh. 9 months old eh. Sabi niya, papuntay mo na rito, interviewin ko. So, yung manager po ng KFC, shoutout, ma'am.
Pero magaling, di ba? Open work, no? Hindi Open siya work. close, no? Open work, kahit ilang trabaho, pwede niyang pasukan. Ayun, Paano narinig ko naman kasi. yung tanong na sa immigration, yan, marami nag-aabang dyan, yung bagong kasi, mga papunta dito sa Canada. Ayan, nahirapan ba kayo ng tanong sa Pilipinas? Di ba may sa May Pilipinas? interview ba? May So, interview? Tanong na eh. dapat interview. Sa immigration po, kinuha lang po yung passport namin. Tapos, pinaupo po kami sa may bench. And then, Sa Pilipinas tinawag yan, po ha? ang Sa pangalan. Pilipinas. Sa Pilipinas mo. Sa ano po, Vancouver Sa po yung... Pilipinas. Ano yung sa Pilipinas? Sa Pilipinas, ano rin po, smooth naman din po. Paano? Hindi ko rin nga. May interview ba ron? Sa amin, kundi passport lang. Hiningi lang po yung passport. Tapos, binigay ko. Tapos, wala po talagang tinanong anong gagawin. Wala. Actually, nag-practice pa po. Kasi di ba tayo, the more na mag-research ka, lalo kang kakabahan. Oo, totoo. Babasahin mo yung mga comments sa Facebook. Naku, ganun pala. Ganyan. Di ako naman. Maraming Kasi ako, kinakabahan eh. lalo ako sabi ko, ano ba yan? Nga ako, basta ready nyo lahat. Ngayon, may practice pa sila. Paano? May question and answer pa kami. Halimbawa ako ang immigration officer. Ano ka ako Iga ang gagawin nyo sa Canada? Yeah. Gano'n, di ba? Wala talaga po. Babae Wala. po sa Pinas. So wala. Tapos dito wala. naman po, mga Sa Vancouver naman. Sa Vancouver. Puro ang popogi nga po nung sa immigration. Nasa po kami dahil sa pelikula lang po namin nakikita yung mga itsura nila eh. Pero Ona, matanong ko lang kasi pupunta ba kayo talaga sa immigration ng Canada diyan sa Makati or sa ano lang, parang sa BFA ba 'yon? BFS. BFS po. BFS 'yon. Doon lang kayo nagpunta, doon kayo nagpasa. Doon lang po. Okay. Wala ibang pwedeng pagpasahan kundi doon lang sa may Makati. BFS. Hindi ko alam kung sa iba meron, wala yata eh. Hindi ka talaga pwedeng makapunta sa sa embassy nila mismo. Hindi. Doon ka sa BFS. Doon ka na iba biometrics, doon lahat. Yung passport, test doon. Pero ilang buwan inabot yung yung pagka-lodge nyo ng papel ng mga bata? Ayun, ito pa pala. Kasi nagkamali kami ng submit doon sa isa kong anak kay Rain. Rain, halika rito. Hindi ka pa nakita nila eh. Para makita ka naman. Pangalan pa ng anak ko. Pang-ilan yan? Pang-ilan? Pangalawa po. Ano naman to? Ilang taon ka na? Ilan taon na? Magsi-16. Edad ni Leah. Pasok pa sa benefits. Sakto. Pasok pa sa Meron pag 2 years. 2 years pa. Hindi, joke lang, biro lang. May makukuha ba agad pa? Hindi. Sige, yung muna bago tayo dumating sa child benefit. So, yun nga, nagkamali ako. So, nilodge namin lahat. Kasi, siyempre, the more tao lang din naman tayo. So, kung halimbawa may consultant kayo, nagkakamali, huwag kayo magagalit. Kasi, dun lang sa 4, ang hirap na. Aha. Ang nangyari, akala namin na i-attach ko yung medical niya sa application. Aha. Yung medical. So, ngayon, nagtaka kami, yung 3, approve. Yung 3, approve. Tapos siya, ang tagal, hindi pa... Sabi ko, ba't kaya? Sabi ko, baka pray tayo, baka mamaya ako. Na-delay lang ng konti or sana hindi problema. Or nag-holiday yan kasi December na. Kaso pagdating ng January, ayun na nga yung sinasabi ko. January ba? Tama. Ang sabi ng January, kailangan ng e-medical. Nag-request ng e-medical. So kami nagtaka kami. Sabi ko, meron siya e-medical, imposible ka kung hindi Tapos ni-review hanggang sa namin na, hindi pala namin na i-attach yung e-medical. So tumagal pa siya another 2 months. Yun yung sinasabi ko, tumagal pa siya. Dahil doon, Dahil lang doon. What if halimbawa kung isa mag-a-apply, mag-aantay ka pa ng e-medical, so saka ka pa magpapa-schedule, saka ka mo pa iintay yung result. So parang darating ng another dagdag 4 months to 5 months yung yung Pero may expiration ng medical. 2 years yata. 2 years. Okay, matagal din pala. Ay, 1 year lang ba? 1 year lang, 1 year. 1 year. Oo. 1 year. Kasi meron ako ritong may IRCC ako dito nakabantay. Magkano na, Randy? Ona, magkano na pa medical? 10,000 po. Pagka Pesos. po minor,
Si Naomi Mura lang. Si Naomi, yung bunso ko, 3,000 plus. 3,000 lang Mura nga sa ano, no? sa Pilipinas. Mura ang Kasi IOM. Hindi. IOM. Mura doon. Ayun. Sa St. Luke's 18. Yun, doon kami nagpaano pambihira na yan. Ba't No? pumunta kayo sa St. Luke's? Ang mahal doon. Hindi kasi parang doon lang pwede mag-walk-in eh. Kasi, Bakit? eto, makwento ko lang yung sa amin, no? Dumating yung letter namin para sa pagpapamedical. I think mga 3 days na lang yata, may expire na yung letter. So, walang ibang pwedeng Option. puntahan ng walk-in kung di yung St. Luke's, kaya doon kami napilitan. Kasi aabutin kami ng expiration. Pag inabot kami ng expiration, ibig sabihin, either magre-renew kami ng application uli, magre-relodge kami. Kasi nga, pag hindi nyo na-meet tong ganito, paulit kayo application, parang ganon. So, napilitan kami mag St. Luke's kahit mahal. Yun ang istorya namin. Medyo biglaan pala, kaya medyo mahal. Oo, kaya napasabi ko. Sa IOM, nagpaano rin kayo? 18, doble pala. Oo, napakamahal. 18, doble na mahal. Pero Wala, sa St. Luke's makukuha mo kagad. Hindi. Ano yun? Ibibigay yun directly sa sa IRCC, hindi dadaan sa'yo. Oo, kasi baka matamper mo pa eh. Parang gano'n. Hindi na magsasubmit nun. Oo, wala silang tiwala. After nun, yun lang yung hiningi talaga, yung e-medical. Inintay ulit namin after 2 months. After 2 months, lumabas na passport request. Pagka-passport request, punta na agad doon. As in, halimbawa, ngayong umaga nag-email. Punta ka agad. Wala nang takbo na agad. Sabi ko, takbo na agad sa BFS po, pinasa po agad namin yung passport niya para Oo, matatakan. Paano ba to? Ano bang nakalimutan ko pa yung tanong ko Ako na lang muna. Di dumating na yung mga bata dyan, no? Hindi naman sila nagulat o nagulat sa pag-aaral kung paano yung dyan. Actually, yun nga, ako nagulat. Hindi mabata. Bakit? Kasi dito kasi sa Spruce Grove, yung kung saan ako nakatira, no, parang siya talaga, parang retirement city siya ng community kasi may big city yung Edmonton kung nasan si Inags, tapos katabi lang siya. So lahat ng mga bata doon is konti lang and parang napaka-welcoming kasi kinakamusta ko sila eh. O kamusta yung school? Nung unang araw nila, 2 araw, hindi daw nila na-feel na bago sila at kasi okay, oo. Yung mga Canadians daw yung hey, come here, join us. Tapos pag mag-isa siya, lalapitan siya, kinakamusta siya. Mababait po sila. Kinakamusta, mababait. Even yung school po, upon registration po, nung pumunta kami, napaka-welcoming po nila sa amin, yung nag-assist sa amin. Kasi hindi ko alam dito, Mark and Rice, na welcome back. Akala ko tulad sa Pilipinas na papasok ka sa school, ay enroll ko yung anak ko. Pwede ba? Hindi po pala ganun. So dapat po pala i-online mo siya na gusto mong papasukin yung anak mo dyan sa school na yan. Ganon. Okay, hindi ka. Ang sistema dito sa amin, parang pupunta ka sa Service Canada, sila yung maghahanap ng school na malapit sa iyo, parang ganon. Okay. Dito sa amin nasa Quebec. Totoo. Ang nangyari ko pala sa akin, yun nga pala, yung kanina yung sinasabi niya, letter of acceptance, kasi international student eh. So, anong binabala ko silang kunin na yung mga bata, humanap ako ng school na malapit sa akin. Tapos, nag-request ako ng letter of acceptance sa kanila, which is, yung nga sabi ko, napakabait. Sabi niya, sige, ito yung i-email mong tao, siya yung nagbibigay ng letter of acceptance. Tapos in-email ko siya, sabi ko, foreign worker ako, ganito, ganyan. Gusto ko kunin yung mga bata, anong kailangan kong i-submit? So sa akin naman, para makakuha ka ng letter of acceptance ng school, kailangan yung working visa ko or yung working permit, passport, and valid ID. Kasi bakit? Yung valid ID, dun po kukunin kung saan ka nakatira yung address mo. So, para yung school mas malapit dun sa address mo. 3 lang yung hiningi sa akin. Passport, work permit, saka yung valid ID. Walang yearbook ha? Wala pa.
hindi ka hiningian ng 100 para sa eraser, ganun. Wala. Sa chalk, wala. Ganun. May tanong ako pala. Okay, sorry talaga na wala na naman to. Alam niyo naman, ang anak ko pagtutulog, umiiyak yan nang wala ako sa tabi. But anyway, so, what happened to your family business back in the Philippines? Naalala ko So, iniwan nyo na? Ano nangyari? Tsaka, ba't ba kayo nag-decide mag-Canada? Oo nga. Oo. Yung yung business namin na kainan, bali nagsarado na po siya, sinarado po namin. Nung nandito ako, sabi ko, sige, ituloy niyo muna kasi ako naman nag-hire naman ako ng cook. Kasi ako po mismo yung nagluluto. Ako yung may katulong naman ako, may kasama po ako. Tapos sila naman, yung mga bata actually, sila yung mga nag-aasikaso sa labas, sila yung pag may customer, sila yung kumukuha ng order. Kasi silogs lang naman po siya. Mga lutong ulam, mga anin. Kasi sabi ko, para yung ulam namin sa araw-araw libre na. Libre na. Libre na. So magluluto ako kasi yung area namin is industrial area. So maraming mga nagtatrabaho sa pabrika, construction worker. So yung ulam ko na 50 pesos, 45 na isang platito, yung sa Pilipinas na gano'n. So ganun po yung business ko. And nung sige. And then nung punta po ako rito, sabi ko sa kanya ituloy mo. Kasi nag-hire ako ng cook na na magpapatuloy. Kaso nga lang nung after bago matapos yung taon 2023, parang imbis na stable man lang, okay sana kung stable, kaso nga lang pababa siya. So sabi ko sige, sarado na natin. Nag-iba yung luto. Hindi naman siguro. Sasabihin ko sana, ba't ka kumuha ng cook? Hindi ba marunong magluto si Ona? Marunong. Siya nagturo sa akin eh. Wow. Yun Kaso naman nga pala. lang, siyempre tayo yung Pero ba't kinailangan mo umalis ng Pilipinas, Randy? Oo. Ang magandang tanong. Actually, marami po nagtanong sa akin yan, marami nagulat. Hindi naman po kami well off sa Pilipinas. Pero alam niyo yung pamilya. Hindi po yung pamilya na okay naman, hindi naman maluho, hindi naman hirap, stable lang. Kaso nga lang nung nag-college na yung panganay ko, okay naman, nasusustain namin sa UE, architecture. Ang bigat. Pandiinan. Ang bigat. Okay naman. Kaso nga lang yung pangalawa ko, sabi ko, paano pag magka-college na yung pangalawa? Ngayon pa lang panganay. Isa pa lang, parang sakto na andun tayo sa line. Sabi ko kay Ona. Sabi ko baka may, tapos biglang blessing na rin ni Lord siguro, sinabi ng kapatid ko, Randy, gusto mo mag-Canada? Ganun, as in, sabi niya, gusto ba mag-Canada? Sabi ko, parang lang yun. Ganon. Kasi po nung nasa Starbucks pala ako, halimbawa po na 20 kami sa Starbucks, parang half of them napunta na rito sa Canada or more than half. Okay. Yung time na way back 2008 to 2010. Napakatagal na. Nung ko. Isa pa lang po anak namin. No? Isa pa lang anak namin. Yung nag-Starbucks ka. Matagal na ako nag-Starbucks. Tapos malakas pa po kasi yung mga business namin noon. Malakas pa yung bakery noon, yung bake shop. Hindi pa po yan. Sinara yung bakery. Sinarado pa yung harina. Sabi. Hindi, nauso kasi yung yung online store eh. Bakery pa rin po, pero share na lang po. Share na lang po. Kasi meron po akong 7 kapatid 7 kapatid sa Pilipinas. Tapos may natayo po kaming corporation na magkakapatid, hati-hati. Ang nagturo naman po sa amin noon yung father ko at sa mother ko. Kasi po ang father ko, panadero, at yung nanay ko, tindera noon. Nung araw. So, nag-tandem sila, no? Tandem sila. Ayos yun Saan ba kayo? Batangas ba? Hulaan ko, Batangas po. Opo. Cuenca? Yes, Cuenca. Yes. Ang galing ko manghula. Home of the bakers. Paano panood yung video nila? No, because one of my best friends is from Cuenca, Batangas. May bakery din sila, mga matibag. Matibag. Yes po. Kami po ay Cuevas. Hi, Reyes. Marami pong bakery doon sa Maraming panadero doon. Marami pong panadero. Meron sikat na panadero dyan. Yung meron sa Dapitan. Si Rizal. Tinapayan. Fiesta Tinapayan.
Si Calusito Tito. Chavez. Yes, Chavez. Tito Chavez. Tito Yes. Mga magagaling. Siya po yung Marami talagang pag-ibig. bakery doon. So, kaya tanong yan ang hula ko talaga. Yun po yung home of the baker, sabi nga nila, tinawag nila yung barangay. Ah. Actually, isang bayan yon ng Batangas. Siguro, nung unang panahon, lahat sila sabay-sabay nagluwasan pa Maynila. Oo. Tapos iisa lang employer, panadero lahat. Sabi nga ng panadero lahat. Oo, nakakatuwa naman. At Pero- masarap din ang kape doon. May mga kape din sila dyan. Oo. Randy, gaano ka na kumbaga nasan ka na sa doon sa proseso na kung saan sa plano ng pag-a-apply ng PR? Eto, 1 year na ako kasi yun nga, nawalan ako ng consultant. So, sabi ko, i-DIY na lang natin kasi nagawa na natin. Kasi marami nag-a-advise, kahit yung taga-simbahan, sabi niya, yung visa processing, parang okay lang dalhin ilakad yan kasi pag na-deny, pwede natin subukan ulit. Pero yung PR application, maselan. So sabi niya, ano mo talaga siya sa marunong sa nag-aral. Yung sa kung lawyer or kasi siya yung nakakaalam ng mga ways. Kasi hindi ko pa rin po alam kung anong pathway ang tatahakin ko kasi nagsarado po ngayon ang Alberta. Mga Nga pala, no? sarado. Oo. Hindi, yung nga pala. Yung Pero yung anong balita mo sa employer mo? Madali naman kayo. At least ma-renew sakali man. Kasi ilang years yung work 2 years mo? po. Oo, yung kontrata mo. 2 May years. isang Baka taon naman pa ako. mabait si bossing at mabilis mag-renew. Mabait naman po talaga yung employer ko. Sobrang bait. Opo, willing to help naman po Willing siya to kung help ano naman. daw pong Yan, that's nice. Oo. Okay. Yun. Pero yun nga, tapos lumapit po ako sa Catholic Services. Ito rin isa sa Boys and Girls. Kung halimbawang wala po kayong malapitan na magbabayad kayo or kung ano man, ewan ko po sa ibang provinces kasi dito sa Edmonton may Catholic Services, social services na tumutulong sila sa mga kapos na magpapakonsult ka sa kanila for free. That's Wow. right. Marami yan. All over Marami. Canada. Yeah. Avail of it. Yung mga So wag po NGO kayong na mahiya yan. magtanong-tanong saan meron nun kasi nung pumunta ako doon nagulat akala ko ako lang ang lalapit for free kasi sa basa doon nakakaya naman lilibre. Pupunta ka doon dahil libre. Hindi, pagdating ko doon pumipila rin po ako at iba't ibang lahi po ang pumupunta ron. Tinutulungan nila tungkol sa papers nila, settlement, sa English test nila, lahat po. Lahat Ano yung sinusol mo ron, Randy? funded by the Canadian government usually ang mga dito rin yan. Parang agency open na yan. door. Mga non-profit organizations. Kaso na kailangan pong magpa-schedule ka sa kanila, hindi ka pwedeng mag-walk-in. Kailangan may appointment ka. Tatawag mo sa kanila, tapos sasabihin mo yung case mo. Ano naman sila, open naman sila sa lahat. Sasabihin mo, kaso nga lang ang hahanapin kasi nila is yung tamang tao na tutulong sa'yo, tsaka yung time, yung appointment na available. Depende. nalaman po namin na Nalaman kailangan niya pong yung work permit niya kasi hindi match yung work permit niya po at saka yung kanyang Lamia is hindi match yung Sa sobrang ka-excitedan ko nung nag-entry ako, ito nga pala boys, sa sobrang ka-excitedan ko nung nag-entry ako dito sa Canada, food supervisor yung papel ko sa Lamia. So siyempre mahaba yung pila sa immigration kasi sabay-sabay po, 2 eroplano yung lalapag, ganun po talaga sa immigration. Pagpasa kong ganun, inabot ako ng almost 3 hours mahigit or 2 hours mahigit. Ang tagal. Tapos pagdating sa akin, late na po ako dun sa kinuha ko yung maiwan na ako ng eroplano. Sa Vancouver, napakalaki po ng airport. Oo. Kinuha ko na siya, tumakbo na ako. Yung work permit ko. Kasi sabi ko, binasa ko lang, Randy Cuevas. Okay, takbo na ako. Tapos nalaman ko pa siya after a month. Nakalagay po dun sa working permit ko, is cook ang nakalagay. LMIA, food supervisor, working permit. Oo. May So, hindi siya match. may conflict. So, yun. Kailangan pa po namin siyang sa IRCC. Ipapa-update po. Papaayos. Papaayos. Yun lang naman. Kaso nga lang, it takes 1 month daw bago. Tapos sabi nga si Catholic Services, yun nga po, sabi nila, IELTS ulit. kailangan mag-IELTS ulit. Ano ba yan? Kasi ma-expire na rin po yung IELTS niya. Ma-expire na yung IELTS ko Tapos, ayun po, kailangan mag-renew ng mga bata po ng passport. Kasi kaya nandito po kami ngayon sa Calgary. Okay.
Kumusta naman ang buhay Canada, Ona? Buhay Canada na kayo. Kami po masaya. Oo. Masaya kasi kasama na po kaming family. At Oo. saka, Oo nga. Sabi nga ni Randy, no? Hindi Parang makatiis. hindi pa siya Malayo. nakaka-enjoy ng gusto, nagkatrabaho na agad eh, no? Oo, may trabaho. Oo. Kailangan ko eh. Actually, ako nagulat eh. Sini-CPR ko nga yung ano ko, yung credit card ko nung dumating sila. Nako. So, nung dumating sila rito, ako po kasi once a month lang nag-grocery. 200. Yun lang po yung ano ko. Kasi mag-isa lang ako eh. Ngayon. Ngayon. Diba kasi dito yung birthday party, linggo-linggo pupunta aron, may Sharon kanyan eh. Pwede mong kuha rin, may baon na ako. Ganun. ang daming laman ng rest na lang. Nung dumating Oo, sila eh. dito, wala pa silang 1 week. 2 beses akong nag-grocery sabi ko, ganun ba talaga ako? Kasi syempre nung unang grocery ko, yung mga gamit nila, yung mga sabon, kasi hindi ko na sila pinagdala eh. Sabi ko, huwag na kayong bumili kasi magdala sa Pilipinas kasi sasabog lang sa maleta. Oo. Hindi na tayo bumili. Yan. So, unang grocery namin, yan, yung mga kailangan nila sa sabon, yung mga toothpaste, toothbrush, anything. Tapos konting food. Tapos, maya-maya, ako tuloy yung trabaho ko, sila naiwan sa bahay. Pag uwi ko, wala na naman yung rep ah. So, kaya sabi ko sa kanila, pagka ganito, hindi naman po ganun kalaki yung sahod ko. Kasi ano pa lang din naman ako nagsisimula pa lang. Tapos wala akong, close sa working permit. So, hindi ako pwede mag-extra job. Oo. Sabi ko sa kinausap ko sila. Sabi ko, hindi ko kakayanin. Kaya, yung nagsasabi sa inyo na mag-apply na kayo, mag-apply na kayo. Mag-apply na talaga kayo. Ayan. And now, Pero Hindi na. ngayon na nakakatulong na si Ona at saka si ate, edi okay na. Kahit papaano, hindi na naghihingalo si credit Tumayo na card. yung credit card. Nakalinga na. Hindi, alam mo, kasi ang limit ko lang is, masabi ko lang, maliit lang, 2K lang yung limit ng card ko. Oo. Sabi ko nga sa kanya, first time umabot ng max yung Matagal. Hindi ako dati magkaroon ng 900 yung credit card ko. Natatakot na ako. Kinakabahan na ako. Sinasabi ko sa kanya, 900 na yung ng credit card ko. Wala pa akong sahod. Natatakot na ako nun. Nung pumunta sila rito, talagang na-max ko. Sabi ko, patay. Pero binabayaran naman. Kaso nga lang, syempre, mauubos siya eh. Yung sahod ko, ubos. Kaya sabi ko, kung magtutuloy-tuloy na ganito, wala kayong trabaho, baka dumating yung point, hindi ko na mabayaran yung credit card, yari ako, may payable sa buo pa po ako townhouse. Kasi hindi kami kasi sa isang room lang eh. Oo. Magkano yung townhouse nyo? Mura lang naman daw po, sabi nila, 1,150. Ay, pwede na. Ilang kwarto yun kung townhouse, buong bahay, no? Dalawang room, tapos 1.5 yung CR niya, 1.5 bath. Yung utilities nun kayo? Yung water, libre. Tapos yung utilities, electricity, yung gas, sa amin. 280 naman yun. Parang maintain ako sa 280. Nung dumating sila. I see. Di bale. Things will get better. Oo nga, nakalilipat siya eh. Nakasahod na si ate. Wow. Oo. Nagulat siya, parehas na kayo ng parang halos nagpapantay lang yung sahod nyo nung ni ate, di ba? Tama. Oo, totoo. Nagpapantay lang yung sahod. Saka magtrabaho pa siya sa Pinas? Doon lang sa Papitos, dun sa bakery namin. Okay. Ang maganda naman sa mga bata, sanay sila sa tao. Yung hindi sila takot sa makipag-interact ba. Yung sanay sila ng, ano po sa inyo, kasi sa Pilipinas, bakery, ilang pandesal. Customer service naman po sila. So, kaya yung naging advantage din nila sa, siguro ni ate, medyo, bawal po mahiyain sa pamilya. Cute, medyo cute. Bawal daw po ang mahiyain sa pamilya namin. Sa pamilya po nila, bawal po mahiyain. Hindi ganun ang mga Batanggenyo, di ba, Ma'am Ina?
Yeah, kaya na-sense ko talaga Batanggenyo to. Tignan mo, ang Malalakas ang boses. ni Randy Boy eh. Oo. Teka, pakita pala natin ang kanyang vlog. You know, I forgot. Oo, to yun, post mga it Dre, no? kanina. Ayan, Yan, Randy Boy, it's your boy. I-follow niyo po sana si Randy Boy. O yan, ang kanilang buhay Canada. Nagulat ako, nagsuscroll ako kanina ng mga episodes niya, no? Oo. Nakita ko tong mga to, Osal Inags, Yan. Canela Family, Rice Velasquez. O, di ba? May episode siya dyan. Ako, Ito rin, nakipag-meet up siya kay Inags, saka kay Yeah, Mark. O, di ba? Mga idol. Oo, so ibig sabihin malaking bagay din yung nanood ka ng mga vlogs, I guess. bago Before ka- kasi, yun nga, nung nag-a-apply na ako, syempre, manonood ka, unang-una, family kami. Search kami ng family. Pag tingnan mo talaga yung family sa YouTube, lalabas, si Mark eh. Yeah. Kaya ang yaman na yan eh. Ang yaman na yan eh. Dito. Pagbuhay Canada. Pagbuhay Canada naman, si Sir Rice. Yan. Yan. Oo. No, di ba? Mga Tapos, idol talaga yan. So, since sa Edmonton na ako babagsak, si Inags. Correct. So, gusto ko maging honest, talagang tatlo lang po talaga yung pinanonood ko. And si Vamos minsan yan. Ito sa lahat to pinanonood niya. Si Vamos, gusto ko siya kasi informative yung kanyang regarding for works naman siya. Opo. Ayun. Edmonton din naman po siya. Oh, So, diba? Kaya, yun po. Kaya tuwa ako nung din ang nakapag- panonood ng vlogs. Buti marami kang pinapanood. Yan ang, I mean, hindi lang isa, di ba? Yun Oo. lalo na si Ona, I'm sure na-appreciate niya iba-ibang information. Oo na. Oo. Expectation versus reality. Yan. Meron ba? Meron ba? Hindi po masyado wala. Kasi yun nga po, kakapanood ko po ng vlogs. Na-expect ko na yung what is expected. Dumilat yung mata mong singkit. Hindi siya. Nakita mo na lahat. Opo. Nakita na niya. Nare-realize ko na lang po, ay tama si Rice, ay tama si Inags. Parang ganun. Ay, ganito nga. Ay, ganun nga. Kasi nung una, since big family kami, sabi namin, magkano ba ang grocery ng isang buong pamilya? So, yan, si Mark, Nakita doon niyo kami kung nagkaka-idea. Nakita niyo Tapos, kung gaano kamahal. gaano ba, ano bang itsura ng Edmonton? Pagka yan, kay Inags, kasi lagi siya naglalakad, tapos yun, nagkukwento siya. Tapos, gaano ba kahirap magtrabaho? Yan, si Rice naman, talagang inilalagay pa yung camera doon habang kumakain. Kaso nga lang, Inspired kami sa kasipagan ni Rice. kahit minsan diba? napupulis. Kaya mga bashers ni Rice tumigil na nga. Kahit napupulis, Oo. At tagal mo kasi sa Pilipinas. At tagal mo kasi Kaya nga, no? Hoy, mga Dre, hindi pala nakakaalam, no? Kasi nga, nagpag-GoFundMe ako, mga Dre, no? Naka 1 million din ako, kaya nakapagbakasyon ako. Kaya ka na naman. Hindi, yun nga Mark, po, no? Nagpag-GoFundMe ako. Kay Mark naman, pang mayaman yan, wag muna. Pang mayaman, wag muna bibili. Nagsisimula pa lang. Si Randy Boy po, yung kumbaga si Randy Boy po yung isa sa tumulong para makapag-connect po ako sa Paanatics, mga Dre, no? Kaya napagawa natin ng prosthetis yung kaibigan natin, mga Dre. Siyempre, shoutout po sa Paanatics. Oo, Paanatics siya. Oo. Si Sir Rafael. Yan. Si Sir Si Rafael. Rafael, ni Rafael, Soldi... Sir Rafael po niya. Ano ko po siya, kagrupo ko siya sa Motorcycle. Yeah. Motorcycle, sa big bike. Yan, no? Pilipinas po ako. Wow! O, din mo, the power of social media. Yeah, Ang laking galing. bagay, mismo si Randy nag-message sa akin, may kilala ako, ito, baka makatulong. Tapos yun nga, pumunta ako doon sa Paanatics. Talagang malaking naging tulong. Kaya nakapagpagawa ng paa para sa isang isang kaibigan niya. Actually, yun nga, sabi ko nga po, Call a friend. actually, hindi naman po tayo nananamantala or kasi syempre, yung network din kasi natin, minsan, kung kailangan nung isa, at alam mo naman may kakilala ka, i-share lang natin yung blessing para yung flow magtuloy-tuloy, umikot ba? Kasi pagka pipigilan natin yung isang blessing, paano dadaloy? Yeah. Totoo, no? Kaya ang laking tulong. Tama yan. Oo nga naman. Diba? Ang maganda sa kanila, diba? Nakita, kasi malaking bagay, I think, if you're moving to Canada or anywhere else, na yung expectations mo tama. Yeah. Masama lang ang loob mo, madidisappoint ka lang, magiging miserable lang kayo.
kung masyadong high expectations ninyo. Oo, Pero tama tignan nyo, yan. nakakapanood nila ng vlogs. Totoo Hindi po. na sila na-surprise. Parang, it's okay. Kasi Okay. ito Alam- naman talaga Oo, dapat ano, eh, di ba? sabagay. Alam na nila magpala, yung mga ganon. Tanggap na nila yon, di ba? Malaking tulong po talaga yung mga vloggers din na katulad niyo po. Na kailangan panoorin mo rin pag-aralan mo. Siyan, si Ma'am Ina. Si Ina naman, idol na idol ng kapatid ko. Halika rito, pakita ka. Si Ate Marisa. Ayan. Ayan. Yan. Ayun, no? Ate! Yan po May yung employer tourist. na ba si ate? Actually, ano po, may in-interview po si Ma'am Ina na ano po, ka-student ko po supposedly sa Centennial. At pinanood ko po yon. Ang Oh, ganda din sino? po ng mga questions nyo. Sa ano po siya, Alberta, ano ang pangalan nito? Kasi ano ko po siya, ka-group chat ko po noon sa, yung Student. marami, yung may business, ano ang pangalan nun? May student Si partner. Sigrid. Sigrid. Sigrid, yes, si Sigrid po. Yes. Ako, napanood ko po yung interview niyo sa kanya. Very informative. Oy, thank you. Si Sigrid, yun yung may-ari ng mga negosyo sa Pilipinas. Ina, Umalis Ina, na Ah, rin. okay. po talaga, in a In a nutshell. Oh, yeah, thank you. Informative. Yan. Talagang nahimay-himay niyo po. Ay, May sinaw-saw pa sa suka. Apo. Para Oo. tumarap. Ate, may employer ka na? Wala. Actually, di ba po, ako po yung una nagka-job offer prior kay Randy. Oo. Ako yung tumatak sa Ayun, kanya. ma-share ko lang din. Sige, share mo yung Okay lang po ba na ano ko lang, pero very short lang. Unfortunately, Denied. na-refuse po ako. Ah, okay po. So ngayon po, ang naging pathway ko is may ETA po ako since meron po akong US visa. Sinabayan ko na lang po siya. Eh yung Mhm. Lamia ko po, kasabay nung Lamia niya, ang validity po ay until May 28, that next month, 2024. So nagpunta po kami kay employer, nanghingi po ako ng kung pwede, ng updated JO. And thank you Lord po kasi pumayag naman siya. So ngayon po ay i-DIY ko po yung work permit ko. Yan. Wow. Wow. Galing. Ang galing, oh. This time inside Canada, sana po ma-approve naman. Yan. Oo. Yun, oh. Ang mahalaga, meron kang mga kasamang mapagsistayan mo, at least yung budget Yeah. happening. Opo. Sabi ko Oo. nga sa kanya, welcome na welcome siya naman doon sa bahay. Doon nga lang siya natutulog sa pantry. Oo, Joke kasi lang, ang joke lang. kalaban dyan, Under waiting training po siya ngayon. Ngayon po, ano po, mga idol Mark, Rice. idol Rice, and Ma'am Ina. Ngayon po ay under, ano po ako, parang, Training. kumbaga parang, Training lang. inaano po ako, tinetrain muna po ako ni Randy Boy para at least, pagka po na-approve na po ako, talagang Okay. sanay na sanay. Oo. Same employer po kami. Same So, employer. Yan, Ah, wow, that's okay. good, yeah. Next interview galing. ka pagka lumabas na yung work permit mo. Ayan, interviewin ka namin. Kaya exit muna po ako, kaya nga kanina sabi ko, okay, exit na ako kasi baka ako yung ma-interview. Pero sabi niya, ay ate niya po ako, baka akala niyo kuya ko siya. Oh, wow. Siya po yung nagsabi sa akin, gusto mo ba mag-Canada? Apo, Siya pala. Ah, okay. Oo, nalipat sa'yo. Oo. ka-JO, and then after Job offer. ko, siya naman yung in-interview. Madaling araw po yun eh, pati ako nakiabang. Ayun, 2 days after, nabigyan din po siya ng JO. Yan. Lord, Yeah. Oo, diba? Bye po. Bye, Bye, thank you. Susunod Ano Oo. yan, lahat sila magkakapatid, nandito na rin sa Oo nga, no? May parating May parating uli? Meron. Student naman, yung bunso ko. Ah, ko. okay. Wow. That's Oo. nice. Lahat po yan, alam po yan ni Mark, ikaw, di ba nagko-comment yung buong Cuevas family sa inyo? Ayan. Ayan. So, lahat sila, nung napanood sila, tapos nung nakita nila yung buhay ko dito, sabi nila, kung nakaya pala ni Kuya Randy, makakaya natin. So, yung isa ko pong kapatid as student, di ba naghigpit nung 2 months ago, Oo. nag-capping. Pero ang nangyari, nakapasok po sila ng, sa Ontario yata sila. Hindi siya inabot ng ano? Inabot. Kaso nga Yung lang, pagtaas? nag-masteral na lang sila. Nakapasok Ah, ka okay. din. Oo. Nag-masteral siya, nakapasok. Oh. Sa Ontario, nila Ina, Oo, dito yan. Yan, sa UNF. May 14 po ang dating nila. UNF. UNF. Ano ba yun? Saan banda sa Ontario? University of Niagara Falls? Ay, Niagara College Falls. Uni. Niagara Falls ba? University of Niagara Falls. Oh, Niagara.
Malayo yun. Okay. Medyo malayo, mga almost 2 hours away. 2 hours. Malayo nila sa Niagara, no? Oo. Mm. Pero maraming Pilipino doon. Okay din doon. Ayun, yun po. Okay, well, Ang it's been galing, an no? hour already, guys. Maraming Bihira, salamat. bitin. Ang dami nilang na-share. Yun, salamat, Diba? salamat sa inyo. Oo. Ulitin natin itong kanilang vlog. Ayan. Kala ko si Randy Ona Boy. kala ko si Ona nagba-vlog din. Oo. Hindi po, Si Ona girl. Si Ana girl. Eh, pag nanonood May ako ng- lahi kang Ito ano, sila, Ona? Tinan mo, dumating na yung At family. Japanese? Half po, half Japanese. Okay. Kaya Sino Ona, ang no? Japanese? Kanina ko pa iniisip, parang may kamukhang artista si Ona. Hindi ko maisip kung sino. Wag mo na po. Kasi po, ano po ako. Hindi, wag niyo na po akong tawagin Ding Dong Dantes. Kasi marami po nagsasabi kamukha daw ni Marian. Yun, no? Marian sa tabi-tabi. Sige. We'll end the episode there. Okay? Yeah, maraming Okay. So much, Thank you, Randy thank Boy you. and Oo. Ona. Maraming salamat po sa inyong tatlo. At sa Nako. supportahan po natin. Isang Yeah, good malaking luck sa karangalan inyo. po. Nako, malayo pa ang tatahakin pero Yes, ma'am. lang go yun, Malayo. di ba? Nako, sa susunod, PR na, Randy. Sana po. Oo. Pinagdadasal natin, PR na tayo. Oo. Application. Pag naligaw ako ng Edmonton, pupuntahan ko yung Cuevas family nila. Yan, maraming salamat. At pag kami naman ang naligaw ng Saskatchewan. Yan, punta kami dyan sa inyo ha. Gusto kong makatikim ng mga pagkain dyan na napakarami. Yan, sa kusina ni Mark. Ang dami dyan. Oo. Bigyan ko yung Okay. crispy pata, ewan ko lang. Wow! Okay, Okay. that is episode 23 of Spot Pinoy. Maraming salamat again. We'll see Thank you. you, thank you, thank you. Maraming Bye. salamat. Subscribe now.